Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1029-36. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Crimson Sky Kingdom. Nahuhulog na. Napangiwi si Alvin nang marinig niya iyon. Sabay tingin sa pinanggalingan ng boses. May bisita itong nakaupo sa malapit. Ang panauhing kausap pa lamang ay isang binata na may masamang anyo. Napakababae niya kung magsalita, para siyang babae. Ang mga terminong karaniwang ginagamit sa mundo kung saan nagmula si Alvin para ilarawan ang taong ito ay magiging kapatid o transsexual. Crimson Sky Kingdom. Isa sa maraming kaharian sa ilalim ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Ang pinakamalakas na powerhouse mula sa 7-star sword sect, ang bayan ni Alvin. May dalawa pang binata na nakaupo sa iisang mesa kasama ang binata na may masamang mukha. Nagulat sila pagkatapos nilang marinig ang sinabi ng lalaki. Tama. Iyan ang bayan ni Alvin, sabi ng lalaki habang tumatango, ang boses nito ay lalong naging pambabae. I bet hindi ninyo alam na ang kasalukuyang krisis ng Crimson Sky Kingdom ay sanhi ng Alvin na iyon. Ano? Ang kasalukuyang krisis ng Crimson Sky Kingdom ay sanhi ni Alvin. Nagulat naman ang dalawa pang lalaki. Ang tatlong iyon ay hindi sinasadyang humina ang kanilang mga boses habang pinag-uusapan nila ang bagay na iyon. Inalerto nito ang iba pang bisita sa restaurant. May umaatake sa Crimson Sky Kingdom dahil kay Alvin. Hindi pwede. Sa pagkakaalam ko, malapit na si Alvin sa Void Interpretation stage nang wasakin niya ang Azure Forest Trisect at muling itayo ang 7-star Sword Sect. Kahit ang Imperial family ng Azure Forest Imperial Kingdom natin ay natatakot sa kanya. Tama. Bukod sa Azure Forest Imperial Kingdom, natatakot ako na kakaunti lang ang makakatalo sa kanya kahit sa Darkstone Empire. Ang bentahe ni Alvin ay bata pa siya. Walang dahilan para magkaroon ng anumang salungatan sa kanya ang powerhouses ng Darkstone Empire. Nauna si Alvin sa martial competition sa Dark Cloud Dynasty dati. Mula noon, kilala siya bilang pinakamakapangyarihang powerhouse sa ating Dark Cloud Dynasty. Ang Imperial family ng Dark Cloud Dynasty ay hindi magsisimula ng isang salungatan na may tulad na isang henyo. Maliban kung siya ay nipt sa usbong bago siya lumago sa kanyang potensyal. Biglang naging masigla ang restaurant. Ang bawat paksa ng talahanayan ay inilipat kay Alvin. Noong si Alvin ay disipulo pa lamang ng 7-star Sword Sect, natalo na niya ang 5 pinakasikat na mga Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom at nakuha ang kanyang katanyagan sa kaharian. Bagamat narinig na siya ng mga tao sa Azure Forest Imperial Kingdom, karamihan sa kanila ay hindi siya sineseryoso. Maraming makapangyarihang freak at henyo sa kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom. Gayunpaman, marami sa kanila ang namatay sa murang edad. Ang ilan ay nagkaroon pa nga ng malaking pagbaba sa kanilang likas na kakayahan nang sila ay tumanda at sa wakas ay naging ordinaryo. Karamihan sa kanila ay hindi inakala na si Alvin ay mananatiling isang freak o isang henyo ng matagal. Gayunpaman, si Alvin ay naging isang hindi direktang malaking sampal sa mga taong iyon nang ipaghiganti niya ang 7-star Sword Sect sa pamamagitan ng pagsira sa Azure Forest Trisect ng mag-isa. Nagulat ang buong Azure Forest Imperial Kingdom sa balita ng kumalat ito. Ang Azure Forest Trisect ay binubuo ng 3 makapangyarihang sekta na kung saan ay ang Demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergence Sect, at Snow Moon Sect sa 5 dakilang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom noon. Sinira muna nila ang Mountain Split Sect bago sinira ang 7-star Sword Sect. Nasa taas sila ng kanilang kapangyarihan. Ang kanilang lakas ay maihahambing sa Azure Forest Imperial Kingdom. Gayunpaman, ang gayong sekta ay winasak ni Alvin. Sinasabing lahat ng 3 sect leader mula sa Azure Forest Trisect ay pinatay ni Alvin. Ang taong tinawag na henyong martial artist na tumalo sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom noon, ay sumire sa Azure Forest Trisect makalipas ang ilang taon. Pinag-uusapan ito ng buong Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi pa lumamig ang balita nang dumating ang isa pang nakakagulat na balita at kumalat sa buong Azure Forest Imperial Kingdom. Kasabay nito, itinaas nito ang reputasyon ni Alvin sa isang bagong taas.
Sa martial competition na inorganisa ng Dark Cloud Dynasty, tinalo ni Alvin ang mga batang powerhouses mula sa Dark Cloud Dynasty at nauna sa kompetisyon. Simula noon, si Alvin ay tinanghal na pinakamakapangyarihang binata sa kasalukuyang Dark Cloud Dynasty. Mula nang kumalat ang balita, lahat ng nasa Azure Forest Imperial Kingdom ay ipinagmamalaki si Alvin mula nang siya ay nanggaling sa kanilang kaharian. Anong alam niyong lahat? Ang binata na may masamang mukha at pambabaeng boses ay nanunuya nang marinig niya ang mga pagdududa sa talakayan ng ibang mga bisita. Hindi ang mga tao mula sa Azure Forest Imperial Kingdom ang nagtatarget kay Alvin. Hindi rin ang mga tao mula sa Darkstone Empire o ang Dark Cloud Dynasty. Natigilan ang mga naruroon nang marinig ang sinabi ng binata. Maaaring mga tao mula sa kabilang dinastiya. Siguro. Marahil ay pinatay ni Alvin ang isang tao mula sa ilang dinastiya sa martial competition ng 10 Dynasties. Ang mga tao sa likod ng taong pinatay ni Alvin ay narito upang hanapin siya. Ang mga tao ay hindi maiwasang mag-isip-isip sa kanilang sarili. Isang grupo ng mga utak ng baboy. Ang binata na may masamang anyo at pambabae ang boses ay napangisi at napangiti nang marinig ang kanilang usapan. Patuloy niyang sinabi pagkatapos niyang pukawin ang mga tao, mag-isip kayo gamit ang inyong utak ng baboy. Kahit na gustong maghayganti ng ganoong tao mula sa kabilang dinastiya kay Alvin, maglalakas loob ba siyang lumikha ng ganoong kalaking eksena? Kung ang tao ay matapang na magdulot ng isang eksena. Kung gayon hindi lang ito sa pagitan niya at ni Alvin. Ang dalawang dinastiya ay hindi magkasundo at pupunta sa kanilang sariling paraan. Dapat aminin ng isa. May sense ang sinabi ng binata. Dahil doon, unti-unting nawala ang kanilang galit. Sabihin lang sa amin kung sino ang umaatake sa Crimson Sky Kingdom kung alam mo. Tigilan mo na ang pang-aasar sa amin, naiinip na sabi ng ilan sa kanila. I don't know exactly who those people are. Dahan-daw ang sabi ng binata pagkatapos niyang kutsain. Gayunpaman, nagambala siya bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Akala ko may alam ka. So in the end, isa ka lang namang walang alam. How dare you call us mga utak ng baboy? Ikaw ang may utak ng baboy. Sinasayang mo ang oras ko. May nanguna para kutsain ang binata na nanunuya sa kanila kanina at sumunod naman ang iba. Hindi man lang sila nagpigil. Bagaman wala akong ideya kung sino ang mga taong iyon, sigurado ako. Taga-banyagang lupain sila. Isa pa, hindi pa nila sirain ang kaharian dahil gusto nilang bumalik si Alvin. Ang gusto nila ay hindi ang Crimson Sky Kingdom kundi si Alvin. Ang nangyayari sa Crimson Sky Kingdom ay pain lang para bumalik si Alvin. Ginagamit nila ang buhay ng mga kaibigan at pamilya ni Alvin para pilitin siyang magpakita ng sarili, patuloy na pagsasalita ng binata habang hindi niya pinansin ang pangungutya ng mga tao. Mga tao mula sa mga banyagang lupain. Ano ang ginawa ni Alvin? Nakitulog ba siya sa anak ng pinuno ng puwersa ng ilang foreign lands kaya hinahanap nila siya? Napaka-posible. Biglang nalipat ang paksa ng talakayan sa mga bisita ng restaurant sa pag-iisip kung ano ang ginawa ni Alvin upang masaktan at dalhin ang mga powerhouse ng foreign land sa Crimson Sky Kingdom. Sinabi ng ilan na kinuha ni Alvin ang kanilang mga kayamanan. Ang ilan ay nagsabi na pinatay ni Alvin ang anak sa labas ng puwersa ng foreign lands. Ang ilan ay mas dramatiko at sinabing si Alvin ay natulog sa asawa at anak na babae ng pinuno ng puwersa ng ilang foreign lands. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinuno ng puwersa ng foreign lands ay dumating sa Dark Cloud Dynasty kasama ang kanyang mga kampon. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayang nakaupo na pala sa restaurant ang pinag-uusapan nila. Paulit-ulit na kumikibot ang mga labi ni Alvin nang marinig niya ang usapan sa restaurant. Tila hindi ito titigil sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kuya Alvin, maaaring ang mga tao mula sa Azumo sect. Hindi naiwasang magtanong ni Irish habang nakatingin kay Alvin matapos marinig ang lahat ng napag-usapan. Mahirap sabihin. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na may bakas ng lamig at bangis. Ang mga taong sumunod sa kanya ay hindi limitado sa Azumo sect. Hinahabol din siya ng mga tao mula sa North Nether sect at Onika sect. Malamang na hindi nila siya hahayaan.
Kaya naman, posibleng isa sa 3 second-rate na puwersa ang umaakit sa kanya ng kaligtasan ng Crimson Sky Kingdom. Mayroon pang 5 araw na natitira. Kung hindi nagpakita si Alvin pagkatapos ng 5 araw, ang mga taong naghihintay sa kanya ay magsisimula ng patayan. Sa oras na iyon, ang Crimson Sky Kingdom ay maliligaw sa dugo, sabi ng binata na may masamang mukha at pambabaeng boses. Dinilaan niya ang kanyang tuyong labi bago siya natarantang sinabi, sigurado akong napakagandang panoorin. 5 araw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Alvin pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng binata. Whoosh! Sa sumunod na segundo, nawala si Alvin sa kinauupuan niya at muling nagpakita sa harap ng binata. Itinaas niya ang braso sa bilis ng kidlat at itinaas sa lalamunan ang binata. Sino? Sino? Ikaw. Namutla ang mukha ng binata nang hawakan ito sa kanyang lalamunan. Para siyang natulala habang nakatitig sa taong nagpakita sa kanya na parang multo. Madali siyang napigilan ng binata na nakasuot ng lila. Sa sandaling ito, ganap niyang inalis ang pag-iisip na lumaban. Alam niya na ang katotohanang madali siyang pinigilan at kinuha ni Alvin ay nangangahulugan na ang kanyang kakayahan ay mas mababa sa kakayahan ni Alvin. Maaaring mapuko niya si Alvin kung pilit siyang nakipaglaban. Kung siya ay papatayin ng ganoon, siya ay mamamatay sa isang napakahirap na kamatayan. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng kapwa-kaibigan ng binata. Napagtanto nila kung gaano kakilakilabot si Alvin at agad silang umatras dahil natatakot silang atakihin din sila ni Alvin. Sino ako? Ngumisi si Alvin at tumingin sa paligid ng restaurant. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang bawat bisita sa restaurant at malinaw na binibigkas ang kanyang mga salita, ako ang taong pinag-uusapan ninyong lahat. Freewa. Sa sandaling magsalita si Alvin, isang hiyawan ang sumabog sa restaurant. Siya si Alvin. Nagtataka lang ako kung kailan nagkaroon ng kakilakilabot na batang powerhouse ang ating Azure Forest Imperial Kingdom. Ako mismo ay isang first void initiation stage na martial artist, ngunit hindi ko man lang nahuli ang kanyang mga galaw. Ang tanga na kasalukuyang sinasakal ni Alvin ay nagsabi na parang naliligo sa dugo ang Crimson Sky Kingdom, hindi ba? 10:30. Karamihan sa mga bisita sa restaurant ay nakatingin sa binata na nabulunan na para bang natutuwa sila sa kanyang paghihirap. Sa kanilang opinyon, ang binatang iyon na hindi malabo ang kasarian ay walang alinlangan na naghahanap ng kamatayan nang sabihin niyang ang sakuna na sasapit sa Crimson Sky Kingdom ay isang kamangha-manghang panoorin sa presensya ni Alvin. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng binata sa sandaling ihayag ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayong pumasok na sa kanyang tenga ang pangungutya sa kanyang paligid, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Natigilan lang siya pagkaraan ng ilang sandali at takot na tumingin sa binata na naka-purple na sumasakal sa kanya. Noong una, wala siyang ideya kung bakit ginawa iyon sa kanya ng binata na naka-purple. Gayunpaman, lubos niyang naunawaan kung bakit ginawa iyon ni Alvin ngayon. Ang lahat ay nagmula sa kanyang masamang bibig sa Crimson Sky Kingdom kung saan nanggaling ang binatang nauna sa kanya. Maraming pinagdaanan ng taong iyon pagkatapos niyang lisanin ang Crimson Sky Kingdom at pinangalan ng pinakamakapangyarihang binata sa kasalukuyang Dark Cloud Dynasty bago pa man siya maging 30. Ikaw si Alvin. Nanatiling pambabae ang boses ng binata. Gayunpaman, may bakas ng takot sa boses niya ngayon. Ang takot ay natural na nagmula sa pagharap kay Alvin. Sabi mo, kung hindi ako magpakita sa mga taong iyon sa loob ng 5 araw, sasalakayin nila ang Crimson Sky Kingdom. Dahan daw ang binibigkas ni Alvin ang bawat salita habang ang kanyang mga mata na kasing talas ng mga talim ay nakatitig sa binata. Kung nakapatay si Alvin gamit ang kanyang mga mata, patay na ang binata sa sandaling ito. Habang nagsasalita si Alvin, lahat ng naroroon, kabilang si Irish, ay nakatuon ang atensyon sa binata. Na-curious silang lahat. Oo, mabilis na sagot ng binata. Natatakot siyang masakal siya ni Alvin hanggang sa mamatay dahil sa kanyang nababagabag na emosyon kaya hindi siya naglakas loob na ipagpaliban ang kanyang tugon. Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman, dahan daw ang sabi ni Alvin habang siya ay nakabawi. Gayunpaman, ang mahinahong boses ni Alvin ay parang kalmado bago ang bagyo nang pumasok ito sa mga tainga ng binata.
Hindi niya alam kung kailan nagsimulang pawisan ang kanyang noo o kung kailan nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. May takot sa kanyang mga mata. Ang binata na may masamang mukha at boses pambabae ay sinabi kay Alvin ang lahat ng nalalaman niya nang hindi nagpipigil habang nakatingin ang iba. Kasama dito kung paano niya nakuha ang kanyang impormasyon. Tulad ng nangyari, narinig niya ang tungkol dito mula sa isang malayong kamag-anak na nagmula sa Darkstone Empire hindi pa matagal na ang nakalipas. Dumating ang mga taong iyon sa Crimson Sky Kingdom 2 buwan na ang nakakaraan at tinangka akong ipakita ang aking sarili sa pamamagitan ng pagbabante sa akin ng kaligtasan ng kaharian. Ang balita tungkol sa mga taong gustong ipakita ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagbabante sa Crimson Sky Kingdom ay kumalat sa buong Dark Cloud Dynasty at Darkstone Empire. Ang mga taong iyon ay nagpahayag na bibigyan nila ako ng 2 buwan upang ipakita ang aking sarili 2 buwan na ang nakakaraan. Kung hindi, sisirain nila ang Crimson Sky Kingdom. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na isa sa 3 pangalawang rate na puwersa sa Hilagang Disyerto ang darating sa Dark Cloud Dynasty at sa Crimson Sky Kingdom 2 buwan na ang nakakaraan. I can't believe a respectable second-rate force would stoop so low. It's taking my hometown hostage to threaten me to show myself. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Alvin habang nagmumula sa kanyang katawan ang layuning pumatay. Sa sandaling ito, tila siya ay naging isang uhaw sa dugo na uhaw na Azure. Mukhang naubusan siya ng dugo. Ang mga panauhin sa restaurant, bukod kay Irish, at ang binata na hawak niya sa isang nabulunan ay umatras sa malayo habang nakatingin sila kay Alvin na may takot na mga mata. Talagang natakot sila na bigla silang atakihin ni Alvin. Maaaring mas bata si Alvin sa kanila, ngunit ang kanyang lakas ay nasa ibang antas kung isasaalang-alang kung gaano siya kabata. Nagdala ito ng matinding takot sa kanilang mga puso. Sinong niloloko nila? 2 taon na ang nakalilipas, ginawa ni Alvin ang kasaysayan ng Asher Forest Trisect sa pamamagitan ng pagpatay sa 3 sa mga sect leader nito ng mag-isa. Walang nakakaalam kung gaano kataas ang kakayahan ni Alvin pagkatapos ng 2 taon. Hindi man lang sila tugma ni Alvin 2 taon na ang nakararaan. Alvin, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Pakiusap huwag mo akong patayin. Mangyaring huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Buong lakas na nagmakaawa kay Alvin ang mukha ng binata nang maramdaman niya ang paparating na panganib. Sa sandaling ito, sa wakas ay nawala si Alvin sa kanyang pag-iisip at malamig na tumingin sa binata na kanyang nosakal na walang humpay na nagmamakaawa sa kanya. Minsan, kailangan mong bayaran ang mga bagay na sinasabi mo, dahan-dahan at mahinahong sabi ni Alvin nang walang pagbabago sa kanyang tono. Gayunpaman, naririnig ng lahat ng naruroon ang galit sa mga salita ni Alvin. Hindi. Agad na nagbago ang ekspresyon ng binata. Binitawan ni Alvin ang kanyang pagkakahawak sa binata bago niya idinampi ang kanyang palad sa ibabang tiyan ng binata sa bilis ng kidlat. Bang! Bago pa man makatayo ang binata, muli siyang inatake ni Alvin at nontog sa dingding sa gilid ng restaurant. Freewa! Namula ang mukha ng binata, at lumuwa siya ng subo ng dugo habang dumausdas pababa sa dingding na may dugo sa buong katawan. May origin energy. May origin energy. Malupit ka. Napakalupit mo. Pinutol mo ang dantian ko. Saglit na natigilan ang binata bago niya pinandilatan si Alvin habang mahinang umuungol sa sakit. Narinig ng mga bisita sa restaurant na nanunood ang sinabi niya at nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang nakatingin kay Alvin sa takot. Sa mundong ito kung saan namuno ang mga powerhouse ng martial Dao, sa isang tiyak na lawak, ang pagputol ng cultivation base ng isang tao ay mas masahol pa kaysa sa pag-aalis ng buhay ng isang tao. Ito ang halagang babayaran mo para sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Si Alvin ay malamig at hindi tumingin sa binata kahit isang beses mula sa simula hanggang sa huli. Irish, alis na tayo. Bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong kumain, nawala na sila sa paningin ng mga bisita. Naturally, hindi sila naglaho sa manipis na hangin, ngunit sila ay napakabilis na ang mga bisita sa restaurant ay hindi mahuli ang kanilang mga paggalaw.
Sa sandaling ito, nakita na lamang ng mga bisita sa restaurant ang isang pulang kinang na kumislap sa kanilang mga mata habang si Alvin at ang pulang damit na babae na may belo na nakatikip sa kanyang mukha ay naglaho. Napakabilis. Maya-maya pa, may hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. 2 taon na ang nakalipas. Natatakot ako na ang kakayahan ni Alvin ay nakalusot na sa yugto ng void interpretation. May nag-speculate. Karamihan sa mga tao ay sumang-ayon sa haka-haka ng taong iyon. Nakakalungkot talaga, ang malaking bibig niya ang naging bagsak niya. Hindi lang niya ininsulto ang Crimson Sky Kingdom, sinabi pa niya ito sa harap ni Alvin. Tama. Hindi ba niya alam na ang Crimson Sky Kingdom ay ang bayan ni Alvin? Haha. Malamang na hindi niya alam na naruroon si Alvin nang sabihin niyang sabik siyang panoorin ang Crimson Sky Kingdom na naliligo sa dugo. Nagpatuloy ang pangungutya sa mga bisita sa restaurant. Lahat iyon ay pumasok sa tenga ng binata habang siya ay binuhat ng 2 niyang kaibigan. Freewa. Biglang nawala ng malay ang binata matapos niyang iluwa ang isa pang subo ng dugo dahil sa galit. Natural, hindi alam ni Alvin ang nangyayari sa restaurant. Iniwan niya ang maliit na lungsod pagkatapos umalis sa restaurant at nagsimulang maglakad patungo sa Crimson Sky Kingdom. Isang maapoy na silhouette ang sumunod kay Alvin na parang anino at hindi nagtagal ay naabutan siya. Kuya Alvin, pupunta ka ba ngayon sa Crimson Sky Kingdom? Si Irish ay nakapunta sa Crimson Sky Kingdom kasama si Alvin dati. Madali niyang natukoy na patungo sila sa direksyon ng kaharian. Oo. Hindi ito itinanggi ni Alvin dahil may bakas ng dilim sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Crimson Sky Kingdom ang kanyang bayan sa buhay na ito. Ang kahalagahan ng kaharian ay hindi mas mababa kaysa sa lupa na dati niyang tinitirhan sa kanyang nakaraang buhay. Bagamat umalis na ang kanyang mga magulang sa Crimson Sky Kingdom, maraming bagay ang namiss niya sa Crimson Sky Kingdom. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang nakaraang buhay ay hindi niya maabot, ngunit ang mga nasa kanyang kasalukuyang buhay ay narito. Kahit ano. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila dahil sa ginawa ko. Kung hindi, hindi ako mabubuhay ng mapayapa. Ang mga pamilyar na silhouette ay sunod-sunod na lumitaw sa isip ni Alvin. Ray, Butch, Hudson, Dan. Pati na rin ang marami sa mga senior na tumulong sa kanya noon. Kung ang Crimson Sky Kingdom ay talagang nawasak dahil sa kanya, ito ay isang walang hanggang pagsisisi sa kanyang buhay. Kaya naman, gumawa siya ng desisyon ng hindi nagdadalawang isip. Nagpasya siyang pumunta doon anuman ang panganib na naghihintay. Walang paraan para hulaan ni Alvin ang kahihinatnan ng kanyang desisyon, ngunit alam niyang delikado ito. Sana lang ay hindi mabibigo ang Devil Seal tablet sa isang kritikal na sandali. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nakarating siya sa isang nakakabaliw na desisyon. Gagamitin niya ang Devil Seal tablet para patayin ang mga tao mula sa second-rate na puwersa sa panahon ng kritikal na sandali. Naalala niya ang panahon kung kailan siya na-devilize ng Devil Seal tablet noon at ang nangyari bago niya pinatay ang 6 na matatanda ng Void Transformation Stage Skywolf Fort. Naalala niyang galit na galit siya nang mapatay si Timus nang harangin niya ang isa sa mga pag-atake ng matatanda sa Skywolf Fort na para sa kanya. Gayunpaman, kahit na siya ay nagalit, ang kanyang kakayahan noon ay hindi pa sapat upang palayasin ang mga matatanda, lalo pa ang paghihiganti kay Timus. Sa kabutihang palad, napansin ni Alvin ang mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa Devil Seal tablet na nakapaloob sa kanyang spatial ring. Ito ay talagang isang malapit na tawag. Nang makontak niya ang Devil Seal tablet sa kanyang spatial ring, parang may boses na pumasok sa kanyang tenga. Ang nakakaintriga na boses ay tila nanggaling sa Devil Seal tablet. Ilabas mo ako. Bibigyan kita ng walang katapusang lakas. Malinaw na naalala ni Alvin ang boses hanggang ngayon. Ang boses ang nagtulak sa kanya na makuha ang Devil Seal tablet na naglalabas ng kakaibang itim na enerhiya. Nang madikit ang kanyang mga kamay sa Devil Seal tablet, ang itim na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at kaluluwa. Maya-maya pa, napigilan ang kanyang kamalayan habang siya ay nadeblo. 10:31. Dahil sa ang katunayan na ang kanyang kamalayan ay pinigilan, ito ay maaaring sabihin na siya ay insidiously devilified. Hindi siya sigurado kung gagana ang Devil Seal tablet kung siya ang nagpasimula nito.
Ito ay hindi sumagi sa kanya upang subukan ito sa pribado. Okay lang kung mabaigo siya. Kung nagtagumpay siya, kailangan niyang tiisin ang mga kahihinatnan at maaaring matagal ng nakoma. Mapalad siyang nakilala si Nancy dati. Kung ito ay ibang tao, baka pagnanasaan nila ang spatial ring sa kanyang mga kamay at patayin siya. Maaari lamang nilang i-claim ang pagmamayari ng spatial ring kapag napatay nila siya. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya kung makoma siya sa pagtatangkang gamitin ang Devil Seal tablet. Bukod dito, hindi siya sigurado kung kailan siya makakabalik ng kanyang malay. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Crimson Sky Kingdom sa oras na iyon? Di na mahalaga kung I Devil ang sarili ko o hindi. Dapat akong bumalik sa Crimson Sky Kingdom. Kasalanan ko ang lahat ng ito, dapat kong pasanin mag-isa ang responsibilidad. Nagningning ang mga mata ni Alvin, at isang kahanga-hanga at panlalaking aura ang lumabas sa kanyang katawan. Nang mapatay niya si Jerome sa panganib na masaktan ang pangalawang antas ng puwersa ng Hilagang Disyerto, ang Azumo Sect, handa na siyang tugisin ng Azumo Sect at nakagawa na siya ng backup na plano. Para maiwasang masangkot ang Five Element Sect, tinalikuran pa niya sa publiko ang Five Element Sect. Hindi niya inisip ang tungkol sa kanyang bayan, ang Crimson Sky Kingdom, sa lahat. Marahil ay dahil hindi sumagi sa kanyang isipan na ang mga second-rate na puwersa tulad ng Azumo Sect, Onika Sect, at North Nether Sect ay aabala sa isang maliit na bansa tulad ng Crimson Sky Kingdom na napakababa sa food chain sa Cloud Continent. Gayunpaman, tila gagawin ng mga pangalawang rate na puwersa mula sa foreign lands ang lahat para makamit ang kanilang sariling agenda. Ngayong nangyari ang lahat ng ito, hindi na nag-abala si Alvin na isipin kung pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa o hindi. Ang alam niya ay kailangan niyang lutisin ito kahit anong mangyari. Hindi siya magsisisi kahit na kailangan niyang ialay ang kanyang buhay para sa kapayapaan ng Crimson Sky Kingdom. Pananagutan ng isang tao ang kanyang sariling aksyon. Protektahan ng isang tao ang kanyang tahanan at bansa. Hindi hahayaan ng isang lalaki na masaktan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Alvin ay palaging isang matuwid na tao. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik sa Crimson Sky Kingdom. Tatayo siya at babalik sa kanyang bayan. Crimson Sky Kingdom, Imperial City. Ang lugar na may pinakamaraming espasyo sa loob ng lungsod ay walang alinlangan na ang Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom. Ang kasalukuyang Imperial Palace ay ganap na naiiba mula sa nakaraang Imperial Palace. Hindi gaanong masigla at medyo madilim. Ang mga gwardya na nakatalaga doon ay walang sigla at nalulumbay. Mula nang dumating ang apat na individual mga 2 buwan na ang nakararaan, ang Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Una, ang Emperor ay pinigil, at ang Divine Might Marquis ay nahuli din at inilagay sa Imperial Palace kasama ang Emperor. Kasunod nito, isa-isa ring nahuli ang mga youth powerhouses mula sa Dolan Clan Estate tulad ni Ray at Butch. Maging si Dan mula sa Lysander Clan Estate na nasa malayong lugar sa Nag-Allen City ay nahuli. Ang lahat ng mga taong iyon ay may isang bagay na karaniwan. Malapit sila sa commander ng Embroidered Uniform Guard ng Crimson Sky Kingdom na si Alvin. Si Alvin ay kilala sa kasalukuyang Crimson Sky Kingdom. Nang mauna siya sa martial competition na inorganisa ng Dark Cloud Dynasty, naging national sensation siya nang bumalik siya sa Crimson Sky Kingdom. Ang Crimson Sky Kingdom ay isang maliit na kaharian. Kahit na ang pinakanamumukod tanging tao sa kasaysayan ng kaharian ay mayroon lamang posisyon sa Darkstone Empire. Wala man lang itong kinalaman sa Dark Cloud Dynasty. Gayunpaman, isang tao mula sa Crimson Sky Kingdom ang naging numero 1 sa mga kabataan sa Dark Cloud Dynasty, at ito ay kilala sa publiko sa buong Dark Cloud Dynasty. Paanong hindi sila matutuwa? Sa isang panahon sa Crimson Sky Kingdom, ginamit ng lahat ng mga magulang si Alvin bilang isang halimbawa para sa kanilang mga anak. Itinuring ng nakababatang henerasyon si Alvin bilang kanilang idolo at ang kanyang mga nagawa bilang kanilang mga layunin sa buhay. Ang nasa katanghaliang gulang at nakatatandang henerasyon ay hindi mapigil ang mapangiti at magbibigay ng thumbs up sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Alvin. Si Alvin ay naging espiritual na haligi para sa mga tao ng Crimson Sky Kingdom.
Gayunpaman, 4 na individual na hindi alam ang pinagmulan ay lumitaw at hiniling kay Alvin na lumabas kapag ang kanyang reputasyon ay nasa tuktok nito. Kung hindi niya gagawin ang kanilang hinihiling, papatayin nila ang lahat sa Crimson Sky Kingdom. Ang pinakamahalaga, nasugpo nila ang Imperial Family at ang ari-arian ng Divine Might Marquis, pareho ang pinakamalakas na puwersa sa Crimson Sky Kingdom. Mula nang kumalat ang balita, ang mga tao sa lugar na nakapalibot sa Imperial City of Crimson Sky Kingdom ay gulat na gulat. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 buwan. Ang balita ay kumalat sa buong Crimson Sky Kingdom sa loob ng kalahating taon, at ito ay magiging sanhi ng buong kaharian na bumaba sa isang estado ng takot. Sa mansyon ng Divine Might Marquis. Sa main hall. Ano ngayon? Masyadong nakakatakot ang 4 na powerhouse. Si Dolan Revered Elder ay isang first-level Void Prying stage na martial artist, ngunit kahit siya ay agad na pinatay ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Higit sa lahat, ang taong iyon ay parang subordinate lamang siya sa malakas na matanda, sabi ng isang matanda na pula ang damit, puno ng takot ang mukha habang nakatingin sa malakas na matanda. Old Marquis, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ipapapatay nila ang Emperor at ang Divine Might Marquis bukas, at natatakot ako na hindi rin tayo makakatakas sa kamatayan. Hindi mapakali na sabi ng matanda na nakasuot ng pula, kinilabutan. Nakita mo ang pag-atake ng taong iyon. Anong level sa tingin mo ang level niya? Si Old Marquis ang huling Divine Might Marquis, si Nelson Nigel. Mataimtim niyang sinabi, nahihiya akong sabihin ito ngunit hindi ko man lang nahuli ang kanyang paggalaw, lalo pa ang reaksyon sa kanyang pag-atake. Parang biglang nahulog si Dolan Revered Elder sa kamatayang ito. Napaawang ang sulok ng bibig ng matanda na nakasuot ng pula. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ekspresyon ng kapaitan at kawalan ng kakayahan. Kung ito ay isang pag-atake mula sa isang ordinaryong Void Initiation martial artist, makakapag-react ka pa rin kahit na hindi mo mahuli ang kanyang mga galaw. Parang ang taong iyon ay nasa Void Interpretation o mas mataas, mataimtim na sabi ni Nelson. Samantala, ang babae sa tabi ni Nelson ay nagsabi na may katulad na solemne na ekspresyon, iyon lang ang paliwanag. At saka, narito sila para maghanap ng mali kay Little Alvin. Sa palagay ko alam nila ang lahat tungkol kay Little Alvin. Noong martial competition na inorganisa ng Dark Cloud Dynasty ilang taon na ang nakalipas, nanalo si Little Alvin sa unang pwesto kasama ang kanyang cultivation base sa Void Initiation na dapat nasirang sa ika-9 na level. Interpretasyon. Tiyak na alam na nila ang lahat ng ito, ngunit hinanap pa rin nila ang mali Little Alvin. Ang kanilang lakas ay tiyak na higit sa Void Interpretation. Ang babae ay si Mildred, ang sect leader ng Flybow sect mula sa Asher Forest Imperial Kingdom. Sa orihinal, siya ay nasa isang closed-door cultivation at kamakailan lamang ay lumabas. Matapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakakulong ng kanyang anak, sabik siyang nagmadaling bumalik sa Crimson Sky Kingdom sa lalong madaling panahon. Kagagaling lang niya sa umagang iyon. Walang kabuluhang interpretasyon. Parang kapanipaniwala at kapanipaniwala ang sinabi ng babae. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng pula, kasama ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki at binata nang marinig nila ang kanyang mga salita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Dean ng Paladin Academy, si Charlie. Siya rin ang dating guro ni Alvin sa Paladin Academy. Ang binata ay si Flynn, ang Little Marquis ng ari-arian ng Divine Might Marquis. Ang kasalukuyang Flynn ay tumutugma sa kanyang pangalan, nakaramdam siya ng pagkabalisa na tila nag-iinit ang kanyang puso. Lola, kung talagang Void Interpretation powerhouses sila. Ibig sabihin patay na si tatay at ang Emperor. Matamlay na sabi ni Flynn. Matapos sabihin iyon ni Flynn, ang pangunahing bulwagan ay bumagsak sa katahimikan. Hindi alam ni Nelson at Mildred kung kailan naging medyo malabo ang kanilang mga mata. Pinunasan nila ang kanilang mga luha gamit ang kanilang origin energy. Ang Divine Might Marquis, si Noel, ay kanilang anak. Ang kanilang anak ay nahaharap sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, natural, sila ay makakaramdam ng pagkabalisa bilang kanyang mga magulang. Bukas.
Bukas na ang araw na gagawin nila ang kanilang paglipat. Hindi mapakali ang lakad ng matanda na nakasuot ng pula. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap na salita tungkol kay Alvin. Kung hindi babalik si Alvin, bukod sa Emperor at ang Divine Might Marquis, natatakot akong hindi rin ito magtatapos para sa atin. Hindi naman si Little Alvin ay nasa Dark Cloud Dynasty, sabi ni Flynn na may mapait na ngiti. Kahit na siya ay nasa Dark Cloud Dynasty at alam ang tungkol dito. Malamang na siya ay matakot na bumalik maliban kung siya ay may kumpiyansa na maaari niyang harapin ang apat sa kanila, ang pulang damit na matandang sinabi sa pagkabalisa. Imposible. Hindi ganoon si Little Alvin. Sabi ni Flynn nang may lubos na katiyakan. Sa paghusga sa kanyang mga salita, makikita na siya ay may lubos na pananalig kay Alvin. Naramdaman ng matanda na naging kakaiba ang kapaligiran, at bigla niyang naalala ang lahat ng naroroon, bukod sa kanya, ay malapit kay Alvin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I meant was maybe he would feel it's futile to return, baka hindi na siya bumalik. However, he'll definitely live in US. Inayos ng matanda na nakasuot ng pula ang sarili. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi siya pinapansin ng apat pang tao. Parang hindi nila narinig ang sinabi niya. Natural, hindi sinasadya ng apat na iba pa sa kanya. Nakatingin sila sa likod niya na parabang nakatuklas sila ng bagong lupain. WHO. Napalingon ang matanda sa curiosity. Nakita niya ang dalawang individual na nakatayo sa bakana ng main hall na isang sulyap lang. May isang binata na mukhang mga 25 taong gulang, nakasuot ng kulay ube, at isang babaeng may pulang belo na nakatikip sa kanyang mukha. Bagamat nakatago ang kanyang mukha, makikita sa pagitan ng kanyang mga kilay na siya ay nasa 20 taong gulang. Sino ka? Tanong ng matanda habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi siya pinansin ng dalawang individual at pumasok sa main hall. Magagalit na sana ang matanda nang may boses na pumasok sa kanyang tenga. Nakaramdam siya ng isang pahiwatig ng takot, at ang kanyang mga naiisip ay agad na naalis. Munting Alvin. Ang tumawag ay si Flynn. Puno ng pananabik ang tono ni Flynn. I knew it. I knew if you found about this, babalik ka talaga. 10:32. Ang dalawang individual na pumasok sa pangunahing bulwagan ng ari-arian ng Divine Might Marquis ay sina Alvin at Irish. Pareho silang mukhang pagod sa paglalakbay. Tumingin si Alvin kay Flynn at ngumiti habang binati siya, Kuya Flynn. Si Flynn, ang anak ng Divine Might Marquis na si Noel, ay inalagaan siya ng husto noong siya ay bata pa. Palagi niyang nararamdaman ang pasasalamat sa kanyang puso. Walang nagbago kahit na ang kanyang lakas ay nalampasan ang lahat sa Crimson Sky Kingdom. Lolo Nelson, Lola Mildred. Napatingin si Alvin sa matandang nakaupo sa harap at sa babae sa tabi niya. Little Alvin, kailan ka bumalik? Ang Old Marquis ng Divine Might Marquis Estate, si Nelson ay tumayo at malugod siyang tinanggap. Bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang anak, sumilay sa kanyang mukha ang isang matingkad na ngiti nang makita ang mga hindi inanyayahang bisita. Tumayo na rin si Mildred. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay tila medyo pilit na may bahid ng kapeitan. Little Alvin, may tiwala ka ba? Prangkang tanong ni Mildred. Natural, alam niyang ang pagbabalik ni Alvin sa pagkakataong ito ay dahil sa apat na powerhouse na hindi alam ang pinanggalingan. Malamang napapatayin ng apat na powerhouse ang kanyang anak bukas. Baka sirain pa nila ang buong Crimson Sky Kingdom. Hindi nagkataon na bumalik si Alvin sa isang kritikal na sandali. Nang magsalita si Mildred, sina Nelson, Flynn, Charlie at ang matanda na nakasuot ng pula ay lumingon kay Alvin. Ngumiti si Alvin nang humihingi ng paumanhin at hindi kaagad tumugon sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Charlie at binati, Guro. Hindi ito isinasa puso ni Mildred. Sa katunayan, nagkaroon siya ng mas magandang impresyon kay Alvin. Bihirang maalala pa rin niya ang kanyang pinagmulan kahit na sa lahat ng naabot niya sa ngayon. Si Charlie ay medyo nambobola at nabigla nang batiin siya ni Alvin. Sa tagal nila sa Paladin Academy, sila ay guro at apprentice sa pangalan lamang.
Ang lakas at tagumpay ni Alvin ay higit na nalampasan siya, ngunit hindi nakalimutan ni Alvin ang mga nakaraang damdamin. Ito ay tunay na nagpainit sa kanyang puso. Napuno ang kanyang puso. Alvin, ang ipinagmamalaking sandali sa buhay ko ay hindi noong ako ay hinirang bilang dean ng Paladin Academy at hindi rin ang panahon na ako ay nakalusot sa Void Pryang stage. Noon ako ay naging guro mo, mataimtim na sabi ni Charlie habang huminga siya ng malalim upang pigilan ang mga emosyon na pumupukaw sa kanyang puso. Taos-puso ang mga salita ni Charlie. Bagamat din siya ng Paladin Academy, hindi niya ibinunyag sa mga estudyante ang kanyang pagkakakilanlan. Natural, hindi dahil wala siyang pakialam sa Paladin Academy. Siya ay lubos na nakatuon sa Paladin Academy. Sa katunayan, siya ay nagpapanggap bilang isang ordinaryong guro sa akademya. Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao sa akademya maliban sa Vice Dean. Naalala pa niya ang taong iyon noong nagtuturo siya sa mga freshmen gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Isang natatanging estudyante ang lumitaw at nahadjop ng kanyang mga mata sa simula ng semestre. Sa simula pa lang, masasabi niyang hindi ordinaryo ang estudyante, at magiging maganda ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang minamaliit niya ang estudyanteng iyon. Ang tila masunuring estudyanteng iyon ay nagdulot ng maraming malalaking problema sa Paladin Academy. Hindi na siya magtataka kung ang estudyanteng iyon ay namatay dahil sa paghihiganti ng isang tao. Gayunpaman, ang mga resulta ay palaging lampas sa kanyang inaasahan. Ang estudyanteng iyon ay hindi lamang namuhay ng maayos, ngunit namuhay din siya ng mas mahusay kaysa sa iba. Natuklasan niya na ang diskarte sa digmaan na ginawa ng estudyante ay nagpahiya sa kanya. Inamin niya na kahit siya ay hindi niya magagawang pamunuan ang hukbo ng Crimson Sky Kingdom upang sakupin ang mahigpit na binabantayang hangganan ng lungsod, ang Southern Champion Kingdom, nang walang nasawi. Mastermind ang estudyanteng iyon. Nagtago siya sa likod ng eksena at tumawa habang sinisira niya ang kanyang mga kaaway sa kanyang diskarte. Lahat ng iyon ay nagawa ng estudyanteng iyon. Naisip niya na ang pinakasikat na estudyante ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy ay mananatili sa Crimson Sky Kingdom at tutulungan ang Crimson Sky Kingdom na palawakin ang kaharian nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aalis ang estudyante sa Crimson Sky Kingdom para sa Azure Forest Imperial Kingdom at sumali sa numero 1 sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang 7-Star Sword Sect. Simula noon, sunod-sunod na kumalat ang nakakagulat na balita sa Crimson Sky Kingdom. Magugulat siya sa tuwing naririnig niya ang balita. Mag-isa niyang winasak ang Azure Forest Trisect at itinayong muli ang 7-Star Sword Sect. Nauna siya sa martial competition ng Dark Cloud Dynasty at kinilala ng publiko bilang pinakamalakas sa mga kabataan sa Dark Cloud Dynasty. Nakalusot pa siya sa Void Interpretation Stage bago siya umabot ng 30. Ang estudyanteng iyon ay ang kabataang nakasuot ng lila na nakatayo sa kanyang harapan, si Alvin. Guro, niloloko mo ako. Ang isang guro ay parang isang ama. Kahit nasaan man ako o sa anong antas ng aking cultivation base, palagi kang magiging guro ko, same time na sabi ni Alvin nang marinig niya ang taos-pusong mga salita ni Charlie. Commander Darfield, natatandaan mo pa rin ang iyong mga pinagmulan kahit na marami ka nang naabot. Bihira lang iyon. Ang matanda na nakasuot ng pula ay nambobola kay Alvin. Nagulat siya nang makita niyang nakatingin sa kanya si Alvin pagkatapos niyang marinig ang kanyang mga salita. Sa wakas napansin siya ni Commander Darfield. Ang Commander Darfield na ito ay isang malaking shot na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Dark Cloud Dynasty, pumunta sa foreign lands at sumali sa martial competition ng 10 Dynasties. Kung natuwa si Commander Darfield sa sinabi niya, baka gagantimpalaan siya ng 7 o 8 high-grade medicinal pill. Kahit na ang 1 o 2 high-grade spirit weapons ay magiging kamangha-mangha. Commander Darfield. Hindi maitago ang pananibik sa mukha ng matanda na nakasuot ng pula. Parang nakikita na niya si Alvin na ginagantimpalaan siya ng mga gamot na panggamot o mga sandata ng espiritu. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nagtagal. Kilala ba kita? Tanong ni Alvin habang walang pakialam sa matandang nakasuot ng pula.
Sa isang pangungusap lang ay namula ang mukha ng matanda na nakasuot ng pula. Nakabuka ang bibig niya pero walang lumalabas na boses. Parang naninikip ang kanyang lalamunan. Lahat ay napatingin sa kanya na nagtataka nang lumingon siya para harapin si Mildred. Lola Mildred, regarding that, I'm not entirely confident. Maliwanag na sinasagot ni Alvin ang naunang tanong ni Mildred. Nauna nang tinanong ni Mildred kung tiwala siya sa pakikitungo sa mga taong may balak na patayin ang kanyang anak bukas at sirain ang Crimson Sky Kingdom. Si Alvin ay nagsasalita ng totoo. Ang kanyang kumpiyansa ay nasa 100% kung makukuha niya ang Devil Seal tablet para tanggayan siya. Gayunpaman, wala siyang tiwala sa lahat dahil hindi siya sigurado kung makukuha niya ang Devil Seal tablet para Devilsa siya. Ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa tenga ng lahat at naging sanhi ng pamumutla ng kanilang mga mukha. Maging ang mukha ni Irish ay bahagyang namutla nang mapagtanto niyang maaaring magkatotoo ang kanyang pinakamalaking pag-aalala. Itataya ng kanyang kuya Alvin ang kanyang buhay para harapin ang mga powerhouse mula sa Azumo Sect. Ipinagpalagay ni Irish na ang Azumo Sect ay naghahanap ng kasalanan kay Alvin dahil alam niyang sinaktan ni Alvin ang Azumo Sect. Hindi niya madaling ipagpalagay na ito ay Azumo Sect kung alam niyang sinaktan din ni Alvin ang North Nether Sect, at maaaring sumunod din ang Onika Sect sa Emperor Stage Profundity Fragment sa kanyang mga kamay. Bukod dito, ang parehong mga sekta ay kasing lakas ng Azumo Sect. Maging si Alvin ay hindi alam kung aling mga second-rate na puwersa ang dumating para makipaglaban sa kanya. No confidence. Then your return this time. Tanong ni Mildred pagkatapos huminga ng malalim. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, malamig na ngumiti lang si Alvin. Ngayong alam kong pumunta sila dito para sa akin. Hindi ko naman kayang magtago, di ba? Kung nagtago siya, hindi siya si Alvin. Nang tumigil si Alvin sa pagsasalita, agad na nagbago ang mukha ni Nelson. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinigawan niya si Alvin, kalokohan. Tulala si Alvin. Laking gulat niya sa pagsabog ni Nelson. Little Alvin, kung hindi ka confident, umalis ka na lang sa Crimson Sky Kingdom, desididong sabi ni Mildred habang huminga ng malalim. Alam niya sa kanyang puso kung hindi magpapakita si Alvin bukas, tiyak na papatayin ng 4 na powerhouse na hindi alam ang pinanggalingan ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya magawang ipagpalit ang buhay ni Alvin sa buhay ng kanyang anak. Kung hindi dahil kay Alvin noon, baka nakulong na siya, lalo pa ang kakayahang ganap na kontrolin ang Flybow Sect. May utang siya kay Alvin para doon. Bukod dito, kahit ang kanyang asawa ay may utang kay Alvin ng kanyang buhay. Hindi mabubuhay ngayon ang kanyang asawa kung hindi maalis ni Alvin ang lason ng Dark Nether Mink sa katawan ng kanyang asawa. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng matanda na nakasuot ng pula, at nagmamadaling sinabi, hindi pwede. Lahat tayo ay mamamatay kapag umalis siya. Sa harap ng nalalapit na kapahamakan, tila nakalimutan niya kung gaano kaitikot si Alvin. Sa kasamaang palad, siya ay ganap na hindi pinansin ng iba kahit na siya ay galit na galit sa pag-aalala. Little Alvin, go lang, sabi ni Nelson habang bumantong hininga. Para bang tumanda siya ng ilang taon sa loob lamang ng maikling panahon. Bilang mga magulang, paano sila magiging walang pakialam kung buhay ng kanilang anak ang nakataya? Gayunpaman, hindi rin niya maaaring ipagpalit ang buhay ni Alvin sa buhay ng kanyang anak. Oo, Little Alvin. Kung nandito ang tatay ko, siguradong ayaw niyang makipagsapalaran ka. Bagamat nag-aalala si Flynn para sa kaligtasan ng kanyang ama, alam na alam niya ang ugali ng kanyang ama. Hindi ito matatanggap ng kanyang ama kung namatay si Alvin dahil sa kanya. Sa ugali ng kanyang ama, hindi pa rin siya magsisikap sa paghihiganti kay Alvin kahit alam niyang hindi siya mananalo. Sa oras na iyon, hindi pa rin makakaligtas sa kamatayan ang kanyang ama. Tumabi si Charlie at tumahimik. Pakiramdam niya ay wala sa kanya ang lugar para magsabi ng kahit ano. Lolo Nelson, Lola Mildred, Kuya Flynn. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Naantig si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng pamilyang Nigel.
Hindi na hinintay ni Alvin ang sagot dahil nawala siya sa paningin ng lahat. Ang pamilyang Nigel, si Charlie, at ang matanda na nakasuot ng pula ay hindi man lang nag-react nang mawala din sa hangin si Irish. Mula sa simula hanggang sa huli, ang tatlong miyembro ng pamilyang Nigel ay walang oras na mag-react. Little Alvin siya. Talagang nakalusot sa void interpretation stage. 10:33. Nagkatinginan sina Nelson at Mildred, at pareho nilang nakikita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Tanging ang martial artist sa void interpretation stage o mas mataas ang maaaring mawala sa hangin nang hindi nila nahuhuli ang kanilang mga galaw. At saka, parang hindi siya ordinaryong martial artist na void interpretation. Bagamat pinaghihinalaan nila na ang cultivation ni Alvin ay umabot sa void interpretation stage, nabigla pa rin sila nang nasaksihan nila ito ng kanilang mga mata. Lalo na nang napagtanto nila na si Alvin ay malamang na mas malakas kaysa sa isang martial artist na first, second o third level void interpretation. Little Alvin siya. Nasa fourth level void interpretation or above. Tinanong ni Nelson ang kanyang asawa sa pamamagitan ng voice transmission. Tumingin ito sa kanya na para bang humihingi ng kumpirmasyon mula sa kanya. Sa tingin ko, kung hindi siya makakalabas at makakaalis nang hindi ko nalalaman. Bukod doon, ang cultivation base ng babaeng nakasuot ng pula na may belo sa tabi ng Little Alvin ay dapat ding nasa itaas ng fourth level void interpretation. Tumango si Mildred. May bakas ng pagiging maharlika sa kanyang tono. So, ang pagbabalik ni Little Alvin ay pinag-isipan. Pero bakit niya sinabing hindi siya confident? Naguguluhan si Nelson. Siguro. Kilala ni Little Alvin ang apat na powerhouse, at alam niya mas malakas sila, sabi ni Mildred. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung may mangyari kay Little Alvin, hindi ko na ito makakasama sa buong buhay ko. Namutla ang mukha ni Nelson. There's no way we can stop him now. Narinig ko ang sinabi ni Little Alvin bago siya umalis. Halatang may plano siya, at hindi natin pwedeng pakialaman ang plano niya. May mapait na ngiti sa mukha ni Mildred. Sana makayanan niya ang apat na powerhouse na hindi alam ang pinanggalingan. Kung hindi lang ang anak natin ang haharap sa nalalapit na kapahamakan. Sa Crimson Sky Kingdom, sa Imperial Palace. Shoo! Dalawang figure ang lumipad na kasing bilis ng kidlat papunta sa Imperial Palace. Ang mga bugzo ng hangin ay lumitaw sa kanilang kalagayan at nagpaalerto sa mga gwardya ng Imperial Palace. Gayunpaman, naramdaman lamang ng mga gwardya ng Imperial Palace ang hangin, hindi nila makita ang dalawang kidlat na figure. Ang dalawang mabilis na gumagalaw na figure ay dumating sa kaloob-looban ng Imperial Palace sa isang kisap lang ng mata. Hindi naiwasang magtanong ng isa sa kanila, Kuya Alvin, alam mo ba kung saan sila nakakulong? Malambot at kaaya-aya ang boses ng babae. I don't. But I'm sure someone does. Magaan at magnetic ang boses ng kausap habang tumutugon sa tanong. Who? Maya-maya pa ay tumigil na sa paggalaw ang huli. Sa oras na itinaas niya ang kanyang mga kamay, nahulog ang ilang gwardya sa harap ng isang pavilion. Isa lamang sa kanila ang nanatiling nakaugat sa lugar. Nang makabawi sa pagkagulat ang gwardya at nakita ang taong bumulaga sa kanyang mga kasama, nagliwanag ang kanyang mga mata. Excited na tanong niya, Ikaw? Ikaw si Commander Darfield? Oo. Ang taong nagpasindak sa mga gwardya kanina ay walang iba kundi si Alvin na nakalusot sa Imperial Palace pagkatapos niyang lisanin ang Divine Might Marquis Estate. Natigilan si Alvin nang mapagtanto niyang nakilala siya ng gwardya na sadyang iniwan niyang gising. Nagtataka niyang tanong, kilala mo ba ako? Commander Darfield, maaaring hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. Sabi ng gwardya na may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha, mas matanda ako sa iyo ng ilang taon, ngunit nag-aaral din ako sa Star General Department ng Paladin Academy. Nakita kong pinamunuan mo ang mga tropa ng Crimson Sky Kingdom at sinakop ang hangganan ng lungsod ng Southern Champion Kingdom na walang nasawi. Ang labanan na iyon ay isang epoch-making event sa kasaysayan ng Crimson Sky Kingdom. At maswerte akong nasaksihan ito, Commander Darfield.
Nagsimulang manginig sa pananabik ang boses ng gwardya habang nagsasalita. Commander Darfield, itinuring kitang idolo ko mula noon. Idol. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Alvin. Hindi niya inaasahan ang isang gwardya na basta-basta niyang iniligtas na makilala siya at itinuturing din siyang isang idolo. Isang maapoy na pulang figure ang tahimik na dumapo sa harap ni Alvin. Inalis ni Irish ang belo sa kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ay muling nilalamon ang lahat sa kanyang paligid. Gayunpaman, ang gwardya na iyon ay sumulyap lamang kay Irish bago siya bumalik upang tumingin muli kay Alvin. Halos hindi niya napigilan ang excitement at tuwa. Alam mo ba kung saan gaganapin ang Divine Might Marquee at ang iba pa? Naging seryoso ang mukha ni Alvin nang tumingin siya sa gwardya. Okay lang kung wala kang alam o ayaw mong sabihin. Ipapatumba na lang kita at magtatanong sa iba. Alam ko. Tumango ang gwardya na parang sisiw na tumutusok sa mga butil nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Para bang natatakot siya na maiinip si Alvin sa paghihintay. Ang Divine Might Marquee at ang kanyang kamahalan ay nasa loob ng piitan ng Imperial Palace. Piitan. Hindi napigilan ni Alvin na sumimangot nang marinig ang mga salita. Maraming beses na siyang nakapunta sa Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom, ngunit pinupuntahan niya ang Emperor sa Imperial Hall tuwing naririto siya. Sa makatuwid, hindi niya alam kung nasaan ang piitan. Commander Darfield, ihahatid na kita doon. Mukhang napansin ng guard ang dilema ni Alvin, at mabilis niyang sinabi, alam ko kung saan matatagpuan ang piitan. Dinadala mo ako dyan. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Natigilan si Alvin, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ng gwardya. Dapat tandaan na ang kasalukuyang Imperial Palace ay wala na sa ilalim ng kontrol ng Emperor. Sa halip nasa ilalim ito ng kontrol ng mga powerhouse mula sa isa sa mga second-rated na puwersa sa hilagang disyerto. Nako! Commander Darfield, huwag mo akong pagtawanan. Bagamat ang mga kapatid natin sa Imperial Palace ay parang sumuko na sila sa ibabaw, ngunit tapat pa rin sila sa emperador sa kanilang mga puso. Ang apat na powerhouses ay isang grupo lamang ng mga baliw kung baliwalain mo ang kanilang lakas. Sabi nila kapag hindi ka sumipot bukas, bukod pa sa pagpatay sa kanyang kamahalan, sa Divine Might Marquee, at sa iba pa, papatayin nila tayo at ang buong Crimson Sky Kingdom. Ipinagyayabang nila ang pagpatay sa buong kaharian. Akala talaga nila sila ang hukom ng buhay at kamatayan. Napuno ng galit ang mukha ng guard nang magsalita ito. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata na naglalaman ng kislap ng lamig. Kung iyon ang kaso, kung gayon ay dadalhin mo kami doon, diretsyong sabi ni Alvin. Sige. Ang gwardya ay nagmamadaling tumango habang inaakay sina Alvin at Irish at dumiretso sa kanlurang bahagi ng Imperial Palace. Ang sira-sirang palasyo sa isang malayong lugar sa kanlurang bahagi ng Imperial Palace ay binabantayan ng husto. Iyan ang piitan. Nakabuo sila ng isang paligid, at may isang floorboard sa gitna. Kapag naiangat mo ang sahig, makikita mo ang isang hagdan ng bato na humahantong pababa. Ang piitan ay nasa ibaba doon, sabi ng gwardya kina Alvin at Irish habang sila ay nagtatago sa gilid. Tumango si Alvin. Tiningnan niya ang mga gwardya na nagbabantay sa piitan na may nakasulat sa kanyang mukha na pagpatay na layunin. Sa kanyang opinyon, ang mga gwardya na ito ay tumanggap ng sweldo mula sa pamilya ng Imperial ngunit hindi sila maaasahan sa mga kritikal na sandali. Tinulungan nila ang mga tagalabas na ipakulong ang emperador na nagbigay sa kanila ng pagkain at inumin. Sila ay talagang hindi nagpapasalamat. Ang ganitong uri ng mga tao ay dapat patayin. Commander Darfield, hindi naging madali para sa lahat. Kung hindi nila ginawa ang sinabi sa kanila ng apat na baliw, bukod sa kanila, kahit ang kanilang mga pamilya ay hindi makakaligtas sa kamatayan, sabi ng gwardya na may mapait na ngiti. Ano? Ang pahayag ng gwardya ay nagulat kay Alvin habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Ganyan kanila tinakot. Ganap na galit si Alvin sa sandaling ito. Gusto niya talagang malaman kung alin sa tatlong pinakamalaking pangalawang antas na puwersa sa hilagang disyerto ang gagawa ng ganito na maaaring magdulot ng puot ng langit at sama ng loob ng mga tao.
Alam ni Alvin ang sagot nang hindi man lang kailangang makinig sa sagot ng gwardya. Shoo! Gumalaw si Alvin at nawala sa lugar. Nang muli siyang lumitaw, nakatayo na siya sa tabi ng floorboard na patungo sa piitan. Boom! 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 Kasabay nito, sunod-sunod na umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga bangkay na lumapag. Mahigit 20 gwardya na nagbabantay sa piitan ay natigilan at pinatalsik ni Alvin ng walang kaitaliwasan. Ito. Nang masaksihan ng gwardya ang eksena sa harapan niya ay agad na nanliit ang kanyang mga mata. Sa kanyang pananaw, ang commander na si Darfield na labis niyang hinangaan ay nawala sa kanyang paningin at muling nagpakita sa pasukan ng piitan sa isang kisap mata lamang. Kasabay nito, ang mahigit 20 gwardya ay biglang nahulog. Ano ang ibig sabihin nito? Sa lahat ng powerhouses na nakita ko sa buhay ko. Bukod kay Commander Darfield, natatakot ako na 4 na baliw lang ang may ganitong klaseng lakas. Kahit na ang mga martial artist ng Void Prying Stage ay hindi magagawa iyon, bulong ng gwardya sa sarili. Maya-maya pa ay muling pinaikit niya ang kanyang mga mata. Nadiskubre niyang nawala na ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa tabi niya bago ito muling lumitaw sa tabi ng lilang figure sa di kalayuan. Kasunod nito, nakita niya ang floorboard na nagtatago sa pasukan sa piitan na itinaas. Sabay na lumipad ang dalawa at muling naglaho sa kanyang paningin. Ang babaeng iyon. May nakakatakot na lakas. Bumilis ang hininga ng guard. Samantala, pumasok sina Alvin at Irish sa piitan. Mayroong ilang mga gwardya sa piitan, ngunit lahat sila ay natamba sa pag-atake nina Alvin at Irish. Ang mga bantay ng Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom ay wala sa kanila. Ilang sandali pa, dumating silang dalawa sa harap ng isang malaking selda. Mayroong 5 tao na nakaupo sa isang cross-legged na posisyon sa selda. 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki at 3 kabataan ang nakatutok sa paglilinang. Nakapikit ang kanilang mga mata, at wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Ganito ba sila nakakulong? Hindi na ginaising ni Alvin ang 5 sa ngayon. Nilaibot ng kanyang mga mata ang selda at hindi nagtagal ay dumapo sa mga pagkaing inihain sa kanila sa malapit. Napansin niya ang masarap na alak at napakasarap na pagkain na inihain sa kanila. Maging ang selda na kanilang ikinulong ay walang batik at malinis. Mukhang may karapatan ang gwardya. Ang mga gwardya na ito ay hindi talaga pinaglilingkuran ng mga lalaking iyon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Dan. Hindi nagtagal, ang tingin ni Alvin ay nahulog sa isa sa mga figure. Isang matabang lalaki iyon na pamilyar sa kanya. Ang matabang mukha na iyon at ang figurang iyon ay katulad ng dati. Talagang lumayo ang mga taong iyon. Maging si Dan na nasa malayong lugar sa Nagalan City ay nahuli. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Alvin. Samantala, ang matabang mukha ni Dan ay nanginginig bago niya imulat ang kanyang maliliit na mata na parang may naramdaman siya. Natigilan siya nang imulat niya ang kanyang mga mata. 10:34. Boss. Namula ang mukha ni Dan nang makita niya si Alvin, at lumipad siya palabas at niyakap si Alvin. Alam kong babalik ka para iligtas ako. Bumaba ka. Pakiramdam ni Alvin ay nahulog siya sa isang tumpok ng mga taba, at siya ay hinihingal dahil sa pagpisil. Nagmamadali siyang nagtaas ng kamay at pinalo ang matabang katawan ni Dan. Boss, look at me. Nahuli ako sa Nagalan City para makulong dito. Paano mo natitiis na itulak ako palayo gayong ako naman nakakaawa? Sinabi ni Dan kay Alvin na may malungkot na ekspresyon pagkatapos niyang gamitin ang pader para pakalmayan ang sarili mula sa pagtulak ni Alvin. Gayunpaman, mahirap para kay Alvin na maawa sa kanya pagkatapos niyang tingnan ang kanyang mukha. Sa anumang kaso, pinalo ni Alvin si Dan ng isang trick move kaya hindi nito nasaktan si Dan sa anumang paraan. Si Dan ay kanyang kapatid, natural, hindi niya talaga tatamaan si Dan. Nakakaawa ka. Parang hindi ka nakakulong. Parang narito ka para mag-enjoy sa buhay, ganti ni Alvin habang sinulyapan ang masarap na alak at napakasarap na pagkain na inihanda ng mga gwardya para kay Dan. Hehe. Si Dan ay tumambad kay Alvin, at ang kanyang mataba na mukha ay kumaibot habang siya ay ngumisi. Boss,
Ito ay isang pagpapala mula sa kanyang kamahalan at tiyo niya. Gayunpaman, karamihan sa mga kredito ay napupunta sa iyo. Ako. Natigilan si Alvin. Oo. Tumango si Dan na parang sisiw na tumutusok sa mga butil. Boss, hindi mo siguro alam ito pero karamihan sa mga nagbabantay sa amin ay idolo ka nila. Pagkatapos nilang malaman na kapatid mo ako, ibibigay nila sa akin ang anumang hilingin ko. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Lumingon siya para tingnan ang mga gwardya na nakahandusay sa lupa matapos silang patumbahin nila ni Irish. Masyadong malupit ba ang atake ko? Ungol ni Alvin. Sa sandaling ito, napansin din ni Dan ang grupo ng mga gwardya na nakahiga sa labas ng selda. Kumikinang ang maliliit niyang mga mata habang napabulalas, "Boss, hindi mo naman sila pinatay, di ba?" Actually, hindi rin naman sila naging madali. At saka, hindi naman nila tayo pinagmalupitan. Na-knockout lang namin sila, tugon ni Irish bago pa man ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig. Noong sinundan niya si Alvin pabalik sa Crimson Sky Kingdom dati, pumunta rin siya sa Nag-Allen City kasama si Alvin at doon nakilala si Dan. Alam niyang malapit si Dan kay Alvin. That's good, that's good. Pakiramdam ko ay nagkasala ako kung sasaktan mo ang iyong sarili sa pagtatangkang iligtas ako, sabi ni Dan habang kinusot niya ang kanyang maliliit na mata at pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Nang marinig ni Irish ang pagtawag ni Dan sa kanyang hipag, biglang bumangon ang pamumula sa kanyang magandang mukha. Gayunpaman, wala siyang intensyon na kontrahin siya. Huwag mo silang maliitin, malakas talaga sila. Nang sabihin ito ni Irish, nawala ang pamumula ng kanyang mukha at napalitan ng kaseryosohan. Ang mga tao mula sa isang pangalawang rate na puwersa ay hindi magiging karaniwan, tama? E ano naman kung malakas sila? Wala sila kumpara sa boss ko. Walang pakialam na sabi ni Dan. Sa kanyang mga mata, ang kanyang boss ay hindi matatalo at walang kapantay. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang sampal sa likod ng kanyang ulo nang matapos siyang magsalita. Sino ba naman ang mananakit sa kanilang ama? Sigaw ni Dan habang nanlamig ang kanyang mukha. Gayunpaman, napalunok lamang siya nang makita ang salarin. Napakataba, ikaw ba ang aking ama? Tumingin si Alvin kay Dan na may singkit na mga mata at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Matagal nang nawala ang hamog na nagyelo sa mukha ni Dan nang makita niyang si Alvin ang tumama sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, nanginag siya nang hindi sinasadya. Kasabay nito, sinabi niya na may nakakabinging ekspresyon, "Boss, nagkamali ka nang narinig. Siguradong mali ang pagkarinig mo sa sinabi ko. Miss Heard. Sigurado ka?" Ang ngiti sa sulok ng bibig ni Alvin ay naging mas masama. "Boss, mali ako. Ang mali ko." Nakita ni Dan ang nakakatakot na ngiti at napagtanto na hindi madaling lokohin si Alvin. Agad siyang naghilamos ng mukha at sinabing, you're my father alright. Hoy! Sinong gustong maging tatay mo? Hindi nakaimik si Alvin. Gusto lang niyang pumayag si Dan, hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Dan. Kapag nahuli ang fifth elder sa sinabi mo, siguradong mabali ang paa mo. Sino ang nakakaalam na walang pakialam si Dan kahit na narinig niya ang mga salita ni Alvin? Mangyari lang yan kung kaya niya akong ipanalo sa isang laban. Muling natahimik si Alvin. Oo. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Dan ay nalampasan na ang kanyang ama, si Thomas ang fifth elder ng pamilyang Lysander mula sa Fresh Breeze Town. Munting Alvin. Alvin. Sa sandaling ito, ilang mahinang boses ang tumunog. Si Noel ang Divine Might Marquis, ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom, Ray, at Butch ay dahan-daang nagising isa-isa. Nagulat silang lahat nang makita nila si Alvin. Uncle Noel. Your Majesty. Matapos batiin ni Alvin si Noel at ang Emperor, ngumiti siya at tumango kina Ray at Butch bilang pagbati. Kilala niya sina Ray at Butch mula pa noong mga bata pa sila. Isang tingin lang at isang simpleng aksyon ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay. Little Alvin, mukhang napakagulo ng apat na iyon. Paano mo sila nasaktan?
Tanong ni Noel. Hindi naman nag-aakusa ang tono niya, napuno lang ito ng curiosity. Pagkatapos magsalita ni Noel, lahat maliban kay Irish ay tumingin kay Alvin. Malamang na curious din sila. Hindi ko pa alam kung saang puwersa sila nanggaling kaya hindi ako sigurado kung paano ko sila nasaktan, matapat na sabi ni Alvin. Sa kasalukuyan, wala sa mga martial artists sa nangungunang 10 dinastiya, kabilang ang Dark Cloud Dynasty, ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Sinaktan niya ang 3 sa pinakamalalaking puwersa sa Hilagang Disyerto, ngunit malabong pumupunta sila sa kanya ng ganoon sa publiko. Maliban kung gusto nilang kalabanan ang 5 elementong sekta. Ang kasalukuyang 5-element sect ay hindi na katulad ng dati. Bilang karagdagan sa pagkuha ng Profundity Fragment, ang kanilang sekta ay magkakaroon na ng isang martial monarch powerhouse. Ang Pickmaster of Woodpeak, si Romeo, ay magiging isang martial monarch powerhouse na bibigyan ng sapat na oras kahit na hindi niya taglay ang Profundity Fragment. Sa hinaharap, ang 5-element sect ay magkakaroon ng 2 martial monarch powerhouses. Dahil doon, ang kasalukuyang 5-element sect ay hindi maikukumpara sa isang ordinaryong third-rate na puwersa. Ang 5-element sect ay maaaring ituring na isang second-rate force dahil malapit na silang makakuha ng isa pang martial monarch powerhouse. Ang katotohanang iyon lamang ay sapat na upang takutin ang isang puwersa ng 3 antas. Sa makatuwid, ang salarin ay maaaring mula lamang sa isa sa 3 pinakamalaking pangalawang rate na puwersa sa Hilagang Disyerto. Malamang ay nandito sila para ipaghiganti ang kanilang mga disipulo kung sila ay mula sa Azumo sect o North Nether sect. Kung sila ay mula sa Anarchy sect, malamang na narito sila para agawin ang kayamanan mula sa kanya at patayin siya. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ni Alvin kung sino ang dumating para makipag-away sa kanya ng ganoon sa publiko. Kaya naman hindi niya alam kung paano niya nasaktan ang mga taong iyon. Alvin, ibig mong sabihin. Nakasakit ka ng higit sa isang puwersa. Nagsimulang kumaibot ang sulok ng bibig ni Butch. Natahimik din yung iba. Napangiti na lamang sila ng mapait pagkatapos nilang makabawi sa kanilang pagkagulat. Pagkatapos, naalala nila noong nasa Crimson Sky Kingdom pa si Alvin, palagi siyang nakakaramdam ng kawalang kasiyahan. Ngayong nililibot niya ang mundo kung saan walang hangganan ang dagat at malawak ang kalangitan, natural na hindi niya pinaghihigpitan ang kanyang kalikasan. Tara na. Binago ni Alvin ang paksa at tinawag silang 5. Kasama ni Irish, dinala nila sila mula sa piitan. Lahat sila ay humakbang sa ere at nagtungo sa labas ng Imperial Palace. Habang winuwagayway ni Alvin ang kanyang kamay, isang malawak at di nakikitang puwersa ang lumundag at bumalot sa paligid ni Noel at sa iba pa. Hinaila sila nito palabas ng Imperial Palace sa bilis ng kidlat. Wala sa mga gwardya sa Imperial Palace ang nakakita sa kanila. Sobrang bilis. Ang 5 tao na pinalipad ni Alvin ay napuno ng pagkamangha habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Haha! Boss, I knew you're the best. Tumawa si Dan. Ang kanyang pananampalataya kay Alvin ay maliwanag. Lahat ng mga ito sa loob lamang ng ilang taon. Si Alvin ay lumaki ng husto. Naningkit ang mga mata ng emperador ng Crimson Sky Kingdom. Gulat ang nakasulat sa mukha niya. Alvin. Nagtama ang mga mata ni Ray at Butch, at nakita nila ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Sa simula pa lang, mahirap na para sa kanila na makipagkompetensya kay Alvin. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Alvin ngayon ay nagpaunawa sa kanila na nakatadhana silang tumangala kay Alvin sa buhay na ito. Little Alvin, mabuti para sa iyo. Nang makita ni Noel ang lakas ni Alvin, talagang masaya siya para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Shoo! Isang figure na katulad ng isang fire elf ang sumunod kay Alvin habang lumilipad palabas ng palasyo ang 5 taong dinala ni Alvin kasama niya. Saan man sila dumaan, isang nagninangas na aura ang kumakalat at wawakasan sa buong lupain. Alvin! Sa wakas nagpakita ka na. Halos kaagad, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa bawat direksyon. Malinaw na narinig ni Alvin at ng iba pa ang boses. Nakilala agad ni Dan ang boses.
Nagngangalit siya sa galit bago sinabing, "Boss, ito ang lalaking nakahuli sa akin sa Nagalan City." Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Alvin at tumingin kaagad kay Irish na may seryosong ekspresyon. Sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Irish, ilabas mo sila. Ang target nila ay ako para hindi nila kayo habulin lahat." Kuya Alvin. Ang magandang mukha ni Irish ay biglang nagbago nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, tumibok ang kanyang puso sa tila walang dahilan nang makita niya ang mabilis at matalim na tingin ni Alvin. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ng ganoon ng Kuya Alvin niya. Natakot si Irish sa galit ni Alvin. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-igting ng kanyang mga ngipin at hindi nag-atubili habang inilayo niya si Noel at ang iba pa mula sa kamay ni Alvin upang maialis niya sila sa Imperial Palace. Hu! Samantala, umalangaw-ngaw ang tunog ng sipol ng hangin nang magkasabay na lumitaw ang dalawang figure sa linya ng paningin ni Alvin. Pinamunuan ng isa sa kanila ang isa pang tao. Ang isa sa kanila ay tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harapan niya at sinabing may nakakabinging ekspresyon, "Elder Enchong, ang Alvin na ito ay nakatakas kasama si Noel at ang iba pa kung hindi ko kayo sinabihan." 10:35. Isang martial monarch attacks. Ang nagsalita kanina ay isang matanda na nakasuot ng pula. Sa paghusga sa kanyang mga salita, halatang sinusubukan niyang kunin ang kredito para sa kanyang gawa. Firmf. Nang marinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga salita ng matanda na nakasuot ng pula, sumangot siya sa pang-aalipusta at nagtanong, "Ano? Nag-aalala ka ba na ang ating Azumo sect ay palitan ka?" "Hindi. Siyempre hindi." Laking gulat ng matanda na nakasuot ng pula kaya dali-dali itong umiling nang biglang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bagamat hindi pa niya narinig ang tungkol sa Azumo sect bago ito, ang sekta ay kailangang maging kahanga-hanga upang maglagay ng 4 na powerhouse sa Void Interpretation Stage at mas mataas. Kung nababasa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na isa ring elder sa Azumo sect, ang iniisip ng matanda na nakasuot ng pula, malamang na ipapalipad niya ang lalaking iyon ng may sampal dahil sa galit. Void Interpretation Stage. Maging ang mga namumukod tanging batang powerhouse sa Azumo sect ay nasa Void Transformation Stage na. Isa lamang Void Interpretation Stage ay hindi man lang may kumpara sa isang maliit na dumi sa Azumo sect. Azumo sect. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nanliit ang kanyang mga mata habang kumikinang ang lamig sa kanyang mga mata. Bagamat inaasahan na niya ito at tiyak na ang mga taong dumating na naghahanap ng gulo ay mula sa isa sa 3 pangunahing puwersa ng pangalawang antas, hindi niya maiwasang lumunin ang puot na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Noong pinatay niya ang 2 pinakamalakas na tao mula sa kasalukuyang nakababatang henerasyon ng Azumo sect, inaasahan na niyang sasaktan ang Azumo sect at handa na siyang tugisin ng mga ito. Kung hindi, nagpakita siya ng kaunting awa noong nakaharap niya si Jerome at Junlei dati. Kung hinabol siya ng Azumo sect, at napatay siya dahil sa kanyang kakulangan ng lakas, same time sana siyang umamin ng pagkatalo. Gayunpaman, ginagamit ng Azumo sect ang Crimson Sky Kingdom para banta siya. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay lubos na kasuklam-suklam. Pinagmasdan ni Alvin ang matandang lalaking nakasuot ng pula na nakatayo sa tabi ng elder ng Azumo sect. Ito ay ang parehong pulang nakasuot na matandang nakatagpo niya sa ari-arian ng Divine Might Marquis. Ang revered elder ng Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom. Dati, siya at si Irish ay hindi agad nagpahayag ng kanilang sarili sa ari-arian ng Divine Might Marquis. Sa halip, siya ay nagtago sa itaas ng pangunahing bulwagan at nagkaroon ng magandang oras sa pag-eavesdrop na parang magnanakaw. Sa oras na iyon, narinig niya ang mga salita ng matanda na nakasuot ng pula. Nang magsalita ang matandang iyon na pulang-pula, bakas ng pangamba ang maririnig sa kanyang boses. Bukod dito, siya ay nagtataglay ng isang hindi tiyak at pabago-bagong saloobin. Sa makatuwid, si Alvin ay hindi partikular na nagustuhan sa matandang iyon na nakasuot ng pula. Hindi man lang siya nag-abalang maging magalang sa matanda na nakasuot ng pula. Kahit sa pagbabalik tanaw, hindi niya akalain na may nagawa siyang mali.
Hindi karapat-dapat sa kanyang kabaitan ang matandang iyon na nakasuot ng pula. Siya ay isang tao na yumuko sa hangin. Ipoipo. Biglang nanlamig ang mga mata ni Alvin. Para bang ang kanyang buong pagkatao ay naging isang bagyo habang siya ay sumusugod patungo kay Elder Enchong mula sa Azumo sect sa bilis na tila mas mabilis kaysa sa kidlat. Firmf. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang kelishe. Ang elder ng Azumo sect na si Enchong ay bumaantong hininga nang makita niyang si Alvin ang umaatake sa kanya. Sa pagangat ng kanyang kamay, naghanda siyang gawin ang kanyang paglipat kay Alvin. Gayunpaman, pinaikit niya ang kanyang mga mata nang makita ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. 9 Dragons, Radiant Flash. Matagumpay na nakuha ni Alvin ang atensyon ng Elder Enchong ng Azumo sect noong sinisingil niya ito. Isang quasi-royal grade spirit sword ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, at mabilis niyang ipinakita ang kanyang sword technique. Sa isang iglap, 9 na Divine Dragon ang naalis. Gayunpaman, ang kanilang target ay hindi ang Elder Enchong ng Azumo sect kundi ang matanda na nakasuot ng pula. Whoosh! 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 Ang mga sinag ng maningning na kidlat ay lumabas mula sa mga mata ng 9 na banal na dragon. Tila may banal na tulong sila nang agad silang nag-iwan ng 18 butas ng dugo sa mahahalagang bahagi ng matanda na nakasuot ng pula. Tuloy-tuloy na bumulwak ang dugo at nag-iwan ng mga bakas ng sariwang dugo sa lupa na naging maliit na batis. Boom! Patay na ang matanda na nakasuot ng pula sa lupa bago pa malaman ng Elder Enchong ng Azumo sect kung ano ang nangyayari. Mula sa simula hanggang sa huli, ang matanda na nakasuot ng pula ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react. Ang bilis ni Alvin ay napakabilis. Napakabilis nito na nakakatakot. Alvin! Ikaw. Naramdaman ni Elder Enchong ng Azumo sect na parang natapakan ang kanyang pagmamataas nang makita niyang pinatay ni Alvin ang matanda na nakasuot ng pula kahit na wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng matanda na nakasuot ng pula. Agad niyang naramdaman ang pagkulo ng kanyang tiyan sa galit na patuloy na umaangat na parang sesubog na. Sa sandaling ito, sinalubong ni Alvin na kamamatay lang ng nakapula ang damit na matandang lalaki kay Elder Enchong ng Azumo sect, at patuloy itong nakatitig sa kanya nang walang anumang takot. Ang kanilang mga titig na kasing talas ng sable at espada ay tila nagbubunga ng mga kislap habang sila ay nagsasalpukan. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Whoosh! 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 Sa sandaling si Elder Enchong ng Azumo sect ay gagawa ng kanyang hakbang laban kay Alvin, 3 figure ang tahimik na lumitaw sa tabi at sa kanyang harapan. 2 sa mga lalaki, isang matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayo sa tabi niya. Ang huling tao ay lumitaw sa kanyang harapan, at siya ay umatras sa isang magalang na paraan. Ang matipunong matandang lalaki ay may mga mata na tila walang buhay at mapurol, ngunit sa totoo lang, ito ay nagtatago ng layuning pumatay. Kumaway ang robe sa kanyang katawan kahit walang hangin o mahika. Para bang pinagsanib niya ang langit at lupa nang magpakita siya ng malakas at mapang-ipang aura. Sa ari-arian ng Divine Might Marquee. Whoosh! 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 Ang mga bahid ng mga figure na tila lumitaw nang wala saan ay nagkatotoo sa pangunahing bulwagan ng ari-arian ng Divine Might Marquee. Nagulat ito kay Nelson, Mildred, at Flynn na naghihintay sa loob. Pare! Inay! Nakabalik na rin ang walang utang na loob mong anak. I'm sorry for letting the both of you worry about me. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw at bumasag sa katahimikan sa main hall. Walang iba kundi si Noel ang pinabalik ni Irish. Lumuhad siya sa harap ni Nelson at Mildred, at nanginginig ang kanyang katawan dahil sa labis na emosyon. Sa una, siya ay nagbitiw sa kanyang sarili hanggang sa mamatay, ngunit sino ang nakakaalam na isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap, si Alvin ay nagpakita at nagligtas sa kanya. Pakiramdam niya ay tinatahak niya ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para siyang nahulog sa impyerno bago siya muling ibinalik sa langit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang karanasan ay halos nabaliw sa kanya. Ayos lang. Ayos lang ang lahat basta babalik ka. Napuno ng saya ang mukha ni Mildred nang makita niyang bumalik na si Noel.
Hindi man lang niya inisip kung paano niya nagawang ilabas ang sarili sa mapanganib na sitwasyong kinalalagyan niya. Ang alam lang niya ay nakaligtas ang kanyang anak, at hindi na niya kailangang magdusa pa sa sakit ng makitang mamatay ang kanyang anak bago siya mamatay. Kung ikukumpara kay Mildred na lubos na nagagalak, si Nelson ang Old Marquis ng ari-arian ng Divine Might Marquis ay lumitaw na kalmado at nakolekta. Nang makita niya ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom na nagpakita kasama si Noel, agad niyang binati, "Kamahalan." Matandang Marquis, mabilis na tugon ng Emperador. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ay nasa parehong henerasyon ni Noel ang Divine Might Marquis. Gayunpaman, ang matandang Marquis, si Nelson ay ang ama ni Noel. Nangangahulugan iyon na siya ang junior ng Old Marquis. Sa mga tuntunin ng karapat-dapat na mga gawa, siya ay maliit pa lamang noong pinalawak ng Old Marquis ang teritoryo ng Crimson Sky Kingdom. Noong bata pa siya, tinitingala niya ang matandang Marquis bilang isang idolo. Sa mga tuntunin ng mga personal na pabor, ito ay salamat din sa Old Marquis na siya ay matagumpay na nakaakyat sa trono. Matagal na siyang pinatay ng kanyang kapatid sa ama mula sa parehong ama kung hindi dahil sa tulong ng matandang Marquis. Dahil sa kadahilanang ito, inutang niya ang kanyang buhay sa Old Marquis. Dahil mismo sa mga kadahilanang ito ay hindi siya nang ahas na magpahangin kahit na siya na ang emperador nang makilala niya ang matandang Marquis. Paano mo nagawang palayain ang sarili mo? Nasaan si Little Alvin? Curious na tanong ni Nelson. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, tumingin siya sa babaeng nakasuot ng pula, si Irish, na nakatayo sa gilid na may malungkot na ekspresyon. Bago pa man makasagot ang iba, si Irish na sabik na nakakunot ang noo ay biglang nagsabi, "Dahil naibalik kita ng ligtas, aalis muna ako." Sa pagkakataong lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, naisip niya sa kanyang sarili, "Kuya Alvin, hintayin mo ako please." Tulad ng pag-iisip sa isip ni Irish, nawala siya nang walang bakas sa paningin ng lahat. Sa itaas ng kalangitan ng Imperial Palace. Sinuri ni Alvin ang matipunong matandang lalaki mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sobrang solemn ng mukha niya. Mahirap para sa kanya na makita sa pamamagitan ng matanda. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang may maalala siya. Martial Monarch. Dahil ang kanyang memorya ay sumanib sa Rebirth Martial Emperor's memory mula sa kanyang dalawang buhay, mabilis niya itong naisip. Ikaw si Alvin. Ang matipunong matandang iyon na nakatitig kay Alvin ay mismong ang Martial Monarch mula sa Azumo sect tulad ng espekulasyon ni Alvin. Siya rin ang nag-iisang Supreme Elder sa Azumo sect at may pantay na katanyagan sa Martial Monarchs mula sa Anarchy sect at North Nether sect sa Hilagang Disyerto. Nang tinitingnan niya si Alvin, ang lalim ng kanyang tingin ay napuno ng uhaw sa dugo at matinding puot. Oo. Bahagyang tumango si Alvin sa kanyang ulo. Hindi siya masaya, galit, mapagpakumbaba o mayabang. Sa sandaling ito, nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng matipunong matanda. Mayroon lamang isang Martial Monarch sa Azumo sect. Ang matipunong matandang lalaki, si Tongshan ang Supreme Elder ng Azumo sect, ay malamig na tumingin kay Alvin habang nagtatanong, "Kaya ikaw ang pumatay kay Jerome, ang aking direktang disipulo?" Sa pagkakataong lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang alon ng malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan at walang awang binalot si Alvin. Parang sinusubukan nitong patawanin si Alvin. Sa kasamaang palad, ang aura ay hindi nakaapekto kay Alvin kahit na ito ay malakas. Sa kasalukuyan, ang spiritual energy ni Alvin ay nasa 7th level void transformation stage na. Mayroon siyang tiyak na antas ng kaligtasan sa sakit laban sa aura ng Martial Monarch. Dahil sa katotohanan na siya ay sumanib sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa Martial Monarchs. Kaya naman wala siyang kahit katiting na takot sa aura ng Martial Monarch. Oo. Hindi iniwasan ni Alvin ang tanong. Sa halip, inamin niya ito ng mahinahon sa tono na hindi masyadong mapagmataas o alipin. Ang tatlong iba pang tao mula sa Azumo sect ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang makita nilang si Alvin ay umamin sa pagpatay kay Jerome sa harap ng kanilang pinakamataas na elder ng walang pag-aalinlangan. Ang Alvin na ito ay mapapahamak.
Ang pinakamataas na matanda ay malamang na nangangati na gumawa ng kanyang paglipat ngayon. Naramdaman ng tatlong tao mula sa Azumo sect na malapit nang matugunan ni Alvin ang kanyang gumawa ng si Tongshan, ang pinakamataas na elder ng Azumo sect, sa wakas ay nanimbalik ang kanyang katinoan at nagpatuloy sa kanyang pagkilos. Ang robe sa kanyang katawan ay agad na komandat habang nakatitig siya kay Alvin gamit ang kanyang malamig na mga mata. Napakadilim ng kanyang mga mata na walang makakakita kung may bakas ng saya o galit sa mga ito. Ito ay katulad ng mga mata ng isang patay kaysa sa isang taong nabubuhay pa. Sa anumang kaso, si Alvin ay malapit ng maging patay sa kanyang opinyon. Boom! Ang origin energy sa katawan nitong siya ay tumaas. Nag-transform ito sa isang malagatas puting apoy na umakyat sa langit at buo ang bumalot kay Tongshan. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa itaas ng langit at mabilis na natipon sa heaven and earth phenomenon. May kabuuang 2,000 silhouette ang lumitaw na tila ito ay isang patunay kung gaano kakilakilabot ang origin energy na lumalabas mula sa katawan ni Tongshan. Ang kanyang origin energy lamang ay katumbas ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Ito ang first level martial monarch stage. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang makita niya ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. 10:36 Kahit na matagal na niyang napagtanto na ang matibay na matandang nakatayo sa kanyang harapan ay isang martial monarch, hindi pa rin maiwasan ni Alvin na mabigla nang ipakita ng matandang iyon ang origin energy ng kanyang martial monarch stage. Alvin, mapapahamak ka mula sa sandaling pinatay mo si Jerome. Ipapadala kita sa kabilang mundo, at maaari kang maging alipin ni Jerome doon. Napuno ng dumadagandong na boses ni Tongshan ang buong palasyo ng Crimson Sky Kingdom at nagulat ang lahat. Bumalik na si Commander Darfield. Ang mga tao sa palasyo ay nagulat, at hindi nila napigilan ang pagpawis ng malamig dahil nakaramdam sila ng pagkabalisa sa ngalan ni Alvin. Marami sa kanila ang hindi pa nakakakilala kay Alvin. Gayunpaman, sa ilang taon na ito, si Alvin ay sumikat ng kasing taas ng araw at naging kinatawan ng Crimson Sky Kingdom. Dahil dito, naging pambansang idolo siya sa Crimson Sky Kingdom. Kailangan lang sabihin ng mga tao mula sa Crimson Sky Kingdom, si Alvin ay mula sa aming Crimson Sky Kingdom, kapag nakatagpo sila ng mga tao mula sa Azure Forest Imperial Kingdom o sa Darkstone Empire upang magdulot ng inggit at puot. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kasiyahan sa tuwing mangyayari iyon. Si Alvin ay hindi sinasadyang naging espiritual na haligi para sa karamihan ng mga tao sa Crimson Sky Kingdom. Dahil dito, maraming tao ang nag-alala sa kanya nang makita siyang nahaharap sa ganoong krisis. Ha! Sumimangot si Alvin. Ito ay dahil nakita niya ang malagatas na apoy sa katawan ni Tongshan ay naging isang napakalaki na pulang-pula na apoy sa sandaling ang kanyang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig. Isang mabangis at matinding apoy ang pumailanglang at umakyat. Para bang si Tongshan ay nagbagong anyo sa isang maapoy na dambuhalang hayop. Ang nagniningas na pulang-pula na mane sa dambuhalang halimaw ay pumuputok ng ibukan nito ang dagwang bibig. Mukhang nakahanda na itong umatake. Whoosh! Ang heaven and earth energy ay umiikot sa itaas ng ulo ni Tongshan. Isa pang 2,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa tabi ng 2,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na pinakilos ng first level martial monarch stages origin energy. Ang first level emperor stage fire profundity. 4,000 silhouettes ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa itaas ng Tongshan at namimilipit habang bumababa sila sa mapang-akit na paraan na naglalabas ng aura ng pang-aapi. Gayunpaman, hindi iyon ang wakas. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga bahid ng kidlat sa paligid ng nagngangalit na apoy sa katawan ni Tongshan. Ang mga bugzo ng solidified na saber chi ay sumunod ng malapit na parang anino at pinagsamang maayos sa apoy. Isa pang 2,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang namaterial sa tabi ng 4,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ang 2,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ay ginawa ang kanilang hitsura ng hiwalay. 1,000 silhouettes ang unang lumitaw bago ang iba pang 1,000 ay lumitaw.
9th Level Advanced Thunder Concept. 9th Level Advanced Saber Concept. Napataas ang kilay ni Alvin nang makita niya ang 6,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Tongshan. Hindi siya partikular na nagulat sa nakita. Kung tutuusin, kung ang isang powerhouse sa tuktok ng Void ay nakaintindi lamang ng dalawang uri ng 9th level Void transformation concepts, magiging mahirap para sa kanya na intindihin ang Emperor Stage Profundity na karaniwang taglay ng isang martial monarch. Naturally, may mga exception din. Halimbawa, isang powerhouse sa tuktok ng Void na sabay-sabay na naunawaan ang dalawang 9th level Void transformation concepts tulad ng Fire at Water tulad ni Romeo, ang Peak Master of Wood Peak mula sa 5-element sect. Ang tubig at apoy ay magkasalungat na elemento at lubhang lumalaban sa isa't isa. Dahil sa paglaban, madaling madaig ng mga konsepto ang masamang proseso ng pag-akyat at maging Emperor Stage Profundities. Sa oras na iyon, ang cultivation base ng isang tao ay makakalusot din sa martial monarch stage. Ang isang martial artist na nakarating sa rurok ng Void tulad ni Romeo ay nakatakdang makapasok sa martial monarch stage. Ito ay isang oras lamang. Sa sandaling dumating ang oras na iyon, ang lahat ay natural na darating sa katuparan. Si Tongshan ay isang powerhouse sa tuktok ng Void na tila nakaintindi ng tatlong 9th level Void transformation concepts. Dahil sa pressure mula sa iba pang dalawang konsepto, nakumpleto muna ng Fire concept ang pagbabago nito at naging first level Emperor Stage Fire Profundity. Ang lakas ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon na ipinakita ni Tongshan ay ang lakas na taglay niya nang hindi gumagamit ng anumang espiritong sandata. Kapag ginamit niya ang kanyang espiritong sandata, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Ang isang martial monarch tulad ni Tongshan ay maaaring walang grade 1 spirit weapon dahil siya ay mula sa isang third-rate na puwersa sa foreign lands, ngunit maaaring siya ay nagtataglay ng grade 2 spirit weapon. Ang isang grade 2 spirit weapon ay karaniwang magbibigay ng 77% o 78% strength boost. Ang origin energy nitong siya na may lakas na 2,000 sinaunang may sungay na dragon ay magkakaroon ng hindi bababa sa karagdagang 1,500 sinaunang sungay na dragon pagkatapos ng pagpapalakas. Sa madaling salita, si Tongshan ay magkakaroon ng lakas ng mahigit 7,500 sinaunang may sungay na dragon kung gumamit siya ng grade 2 spirit weapon. Ang lakas ng 7,500 sinaunang may sungay na dragon. Maging si Alvin na nakaunawa sa 5th level advanced sword concept, salamat sa salitang sword, na iniwan ni Saint Swordbert Ing sa Cloud Continent, nagkaroon lamang ng lakas na katumbas ng 3,500 sinaunang may sungay na dragon kahit pagkatapos niyang ilabas ang kanyang buong lakas sa tulong ng kanyang quasi-royal grade spirit sword. Ang isang cultivation base sa 6th level void transformation stage ay may lakas ng mahigit 800 sinaunang may sungay na dragon. Ang pagpapalakas ng quasi-royal grade spirit sword ay nagbigay ng isa pang 800 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ang first level advanced thunder concept ay katumbas ng lakas ng 200 sinaunang may sungay na dragon. Ang third level advanced wind concept at third level advanced fire concept bawat isa ay may lakas ng 400 sinaunang may sungay na dragon. Gamit ang wind concept na nagpapagatong sa fire concept, ang fire concept ay magkakaroon ng karagdagang 200 ancient horned dragons. Magkakaroon ng 1,000 mga sinaunang may sungay na dragon pagkatapos itong pagsamahin. Ang 9th level intermediate earth concept ay may lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon. Ang 5th level advanced sword concept ay may lakas ng 600 sinaunang may sungay na dragon. Sa kabuuan, ang buong lakas ni Alvin ay aabot sa lakas ng 3,500 sinaunang may sungay na dragon. Gayunpaman, hindi ganap na tumpak na sabihin na ang halagang iyon ay ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ng lahat, ang Earth concept ay maaaring makipag-ugnayan sa Earth at humiram ng Earth energy. Batay sa Earth concept na naintindihan ni Alvin, ang Earth energy na maaari niyang hiramin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Earth ay magbibigay sa kanya ng karagdagang 50 ancient horned dragons. Gayunpaman, si Alvin ay kasalukuyang nakahover sa kalangitan kaya walang paraan para humiram siya ng Earth energy.
Walang sino man sa kanilang wastong pag-iisip ang basta-basta makikipaglaban sa isang martial artist na nakaintindi sa earth concept sa lupa maliban kung ito ay nasa isang lugar na katulad ng kapaligiran sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor na iniwan ni Martial Emperor Qing Feng. Mukhang hindi ka talaga takot sa kamatayan. Malinaw na binibigkas nitong siya ng bawat salita. Mayroon siyang 6,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas niya habang nakatitig siya kay Alvin ng may malamig na tingin. May silbi ba ang pagkatakot sa kamatayan? Sumagot si Alvin. Talagang malalaki ang bola mo. Nagbago na ang isip ko. Papatayin pa rin kita. Gayunpaman, lampoin ko muna ang dantian mo at papanoorin kita habang binubuhay kita. Gusto kong masaksihan mo ang iyong mga binti at braso na nagiging buto pagkatapos itong matanggalan ng laman at maubos ng dugo. Kung mahimatay ka, gigisingan kita, para mapanood mo si Shansang habang namamatay ka. Ngumisi siya habang malamig na kumikinang ang mga mata. Ang 3 elder ng Azumo sect na nakatayo sa likuran niya ay agad na nanginig ng hindi sinasadya sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Tongshan. Nararamdaman nila ang panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod sa pamamagitan lamang ng pag-iisip sa eksenang inilarawan ng pinakamataas na elder. Hindi na kailangang banggitin ang taong nakaranas nito. Ang mga mata na dati nilang tinitingnan kay Alvin ay may bakas ng awa sa kanila. Parang galit na galit ang Supreme Elder. Hindi ko akalain na ang Supreme Elder ay may ganito kadugo at bangis na side sa kanya. Hindi ko alam na may ganito pala siyang side sa kanya. Ang 3 elder ng Azumo sect ay lihim na nag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang voice transmission. Maririnig ang tunay na takot sa kanilang mga boses. Para naman kay Alvin, hindi niya maiwasang mabigla rin nang marinig niya ang mga salita ni Tongshan. Pinipilay ang kanyang dantian at pinapanood siya habang tinutusok siya ni Tongshan ng buhay. So, natatakot ka ba ngayon? Nagsisisi. Napangisi si Tongshan nang mapansin niya ang mga pagbabago sa mukha ni Alvin. Dapat mong inaasahan na darating ang sandaling ito sa ikalawang pagkakataon na patayin mo ang aking direktang disipulo, si Jerome. Natatakot. Nanghihinayang. Sa pagkakataong narinig ni Alvin ang mga salita ni Tongshan, agad niyang nabawi ang kanyang katinoan. Naging kalmado ang kanyang mukha habang malamig na nakatitig kay Tongshan. Geezer, are you out of your mind? Bago ko papatayin si Jerome, alam ko nang galing siya sa Azumo sect mo. Alam ko ring direktang disipulo siya ng isang martial monarch. Hindi nagmamadaling sinabi ni Alvin, kung natakot ako, sa tingin mo ba papatayin ko siya sa oras na iyon? Idiot. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, si Tongshan at ang 3 matatanda ay nagulat nang iluwan niya ang huling salita at tumingin kay Tongshan ng may paghamak. Titinawag lang nitong si Alvin na ay idiot ang Supreme Elder. Di tama ba ang narinig ko? Nag-aalangan na tanong ng isa sa mga elder ng Azumo sect sa pamamagitan ng voice transmission habang nakatingin sa kanyang 2 kasama. Oo, tama ang narinig mo. Umiling ang ibang elder ng Azumo sect. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Huwag mong sabihin sa akin na nararamdaman ni Alvin na ang kanyang kamatayan ay hindi sapat na mabilis. Marahil talagang natatakot siya na hindi siya mamatay ng mabilis. Kung tutuusin, kung gagawin talaga ng Supreme Elder ang kanyang inilarawan kanina, si Alvin ay mapupuspos ng buhay. Sa oras na iyon, siya ay magiging napakalungkot na malamang na mamamakaawa siya para sa kamatayan dahil wala na siya sa kanyang cultivation base. Ang huling elder ng Azumo sect ay nagpahayag ng kanyang opinyon. Tumango naman ang 2 pa. Nakita nilang makatwiran ang kanyang paliwanag. Firms. Si Tongshan, na sa simula ay nagalit kay Alvin hanggang sa puntong gusto na niya itong patayin kaagad, ngumuso para ilabas ang kanyang lumalalang emosyon. Alvin, sa tingin mo ba ay mahuhulog ako sa iyong mga salita? Kung mas gusto mong mamatay ng mas mabilis, mas mabagal na hahayaan kitang mamatay. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Tongshan habang nakatitig kay Alvin. Ngayon, kahit anong galit mo sa akin, hinding-hindi ko babaguhin ang aking orihinal na intensyon. Pipalayan ko ang iyong cultivation base at papanoodin kita habang binubuhay kita.
Natahimik si Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ni Tongshan. Tongshan, hindi mo ba naiisip na masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili? Sa tingin mo ba ang dahilan kung bakit kita tinawag na tanga ay para galitin ka para mabilis mo akong patayin? Ngumisi si Alvin, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sinulyapan niya ang tatlong elder ng Azumo sect na nakatingin din sa kanya bago niya tuluyang ibinalik ang atensyon kay Tongshan. Gusto kong makita sa ating dalawa kung sino ang gagawa ng pagpatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.